Ang registration ng mga nais bumoto para sa eleksyon 2013, kailangan pa daw dumaan sa butas ng karayom bago maaprubahan. Samantala, umalma ang union ng mga COMELEC employees sa di manoy pambabraso ni Senate President Juan Ponce Enrile para makapagparehistro ang ilang late registrants sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Pero itinanggi ito ni Enrile, sabay sabing dapat mag-resign ang election officer sa bayang yon. May report si Tina Panganiban Perez. Kasama ka ba sa libo-libong nakapagparehistro sa COMELEC noong nakaraang linggo? Huwag munang maging kampante dahil daraan pa sa pagdinig ng Election Registration Board o ERB ng COMELEC ang inyong application for registration. Lahat ng nag-file itong deadline, all of these are applications for registration. Hindi pa ito registered. I-screening pa namin yan sa ERB. May mga pagkakataon kasing may kumekosyon sa citizenship, residency o edad ng isang nagparehistro. Bibigyan ng registrant ng pagkakataong magpaliwanag. Marami ang di nakaabot sa deadline noong October 31. Pero may mga napabalita namang naisingit kahit tapos na ang deadline dahil sa tawag ng politiko. Sa Santa Ana, Cagayan, napaulat na 2 babae ang pinayagang makapagparehistro ng 8:45 daw ng gabi noong October 31 dahil di umano sa tawag ni Senate President Juan Ponce Enrile kay Brillantes. Ang COMELEC Employees Union umalma. Brinaso umano ni na Enrile ang Cagayan election officer na si Edna Tacazon. Hindi naman itinanggi ni Enrile ang pagkumpronta kay Tacazon at pagtawag kay Brillantes. At kinumpirma niyang kasama niya noon ang pamangkin na si Jose Marie Ponce, administrator ng Cagayan Economic Zone Authority. 3 o'clock yun eh. Ang closing time is 5 o'clock. They have been there up from the morning. Ayaw silang bigyan ng form. They have executed affidavits and they will present it to the COMELEC. I did not do any unkind treatment. There are so many people there. In fact, the people there were clapping and shouting because I intervened for them. Dagdag pa ni Enrile, ang anak daw ni Tacazon ay kandidato sa pagkakonsehal sa ticket ni Mayor Darwin Tobias. Dapat mag-inhibit sila. How can you be partial kung kasama ka sa isang political group? How can you be impartial? Nakausap ng GMA News si Tacazon sa telepono pero ayaw na raw niyang magbigay ng anumang pahayag tungkol sa insidente. Ang COMELEC Region 2, hindi pa rin umano ma-verify kung kamag-anak nga ni Tacazon ang isang kandidato roon. Kinumpirma naman ni Brillantes na tinawagan nga siya ni Enrile. Paglilinaw niya, nag-iwan na lang daw siya ng instruction sa kaukulang election officer. Baka may politika yan, i-accommodate mo lang. Bahala ka na dyan. Hindi ko naman alam kung ano nangyayari. Pero sundin mo yung ano. Hindi yung i-accommodate mo na pagbigyan mo maski ano hingin. Pwede ba naman yun? Nilinaw ni Brillantes na wala naman daw partikular na taong ipinakiusap si Enrile. Walang pinag-usapan kami ni Enrile na babae. If ever they were there, dapat pang i-accommodate sila. No way. Sarado lang dapat ang office namin. Alas 5. Di rin naman daw si Enrile lang ang tumawag sa kanyang politiko noong deadline ng voter registration. It's something common. People call me up. Huwag naman dito sa akin pupunta lahat. Mamamatay naman ako ng maaga. Hanggang nitong October 12, 48,700,000 na ang registered voters sa bansa. Inaasahang papalo ito ng 50 million. Kasama rito ang 8 milyong botanteng wala pang biometrics. Kapag nakatanggap ng notice mula sa COMELEC na kailangan magpa-biometrics pero di nakaabot sa October 31 deadline, huwag mag-alala dahil makakaboto ka. Inaasahang may isasapinal na ng COMELEC ang listahan ng registered voters sa susunod na buwan. Tina Panganiban Perez, GMA News.